Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 2, 2026, Huwebes Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 4, verse 16 to 21. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyan kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalunbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pag-uwi ni Jesus muli sa kanyang bayan, dumaan siya sa sinagoga. At sa pagdaan niya doon, tumayo siya at binasa ang bahagi ng kasulatan. Binasa niya sa dakong ito, anong sabi? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Isinugo niya upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita, at upang bigyang kaluwagan ang sinisiil. Napaka-powerful ng readings na ito. Ipinahayag ni Jesus na siya ang katuparan ng hinihintay nilang pag-asa. Hindi lang siya tagapagturo, siya mismo ang sagot ng Diyos sa sugat ng tao. Kung susuriin natin, ang misyon ni Jesus ay hindi lamang para sa mga dukha in terms of economics. Dahil may mga dukhang hindi pera ang kulang, kundi mga dukhang kulang sa lakas, sa kapayapaan, sa pag-asa, sa direksyon, mga dukhang kulang sa pagmamahal at pagkalinga. May mga bihag na hindi nakakulong sa rehas, kundi nakakulong sa takot, sa guilt, sa galit, sa nakaraan. May mga bulag na hindi mata ang problema kung hindi makita ang kabutihang nasa harapan nila. At ito ang maganda sa gospel. Ang misyon ni Jesus ay para sa ating lahat. Hindi lang para sa mga tao na noong panahon niya. Kaya today, pag nilayan natin, ngayong Huwebes Santo, magandang pag-isipan natin or pagmuni-munihan natin, no? Kung babasahin natin muli ang misyon ni Jesus sa harapan mo ngayon, alin sa mga salitang iyon ang pinakakinakailangan mo? Pag-asa ba? Kalayaan? Paggaling? O liwanag? Alin sa mga ito yung inaasam-asam mo, hinahanap-hanap mo? Let us pray. Lord, salamat dahil sa iyong salita ay tunay na buhay at patuloy na tutupad hanggang ngayon. Sa aking kahinaan, ikaw ang aking pag-asa. Sa aking pagkakabihag,
ikaw yung aking kalayaan. Sa aking dilim, ikaw ang liwanag. Tulungan mo akong makilala ang iyong pagkilos sa buhay ko. Amen. Friends, share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa mga classmates natin. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. Mapagpalang Huwebes Santo po sa ating lahat.